Hello po mga future ka-wifey! Welcome po sa aking channel. Today is February 2025 and it's a love month. Perfect po sa inyong pag-a-apply ng inyong UK Fiancé Visa. Before anything else, congratulations po sa inyong engagement and I'm very happy for both of you kasi alam ko yung feeling ng magjo-journey na kayo, yung journey ng relationship niyo is patungo na sa talagang serious, which is magpapakasal na kayo. So, I'm so excited for both of you. And congratulations po. By the way, guys, hindi po ako lawyer at hindi rin po ako specialist sa visa and hindi rin po ako consultant or solicitor. Kaya hindi po ako makakapagbigay ng specific inquiry about visa. Ang naging way lang namin para maging successful is sinunod namin ang requirements na nabasa namin sa gov.uk website. So, sa video po na ito, ang matututunan ninyo ay kung paano ko pinrocess ang aking fiancé visa. Matututunan nyo rin ang visa requirements and fees. Ibibigay ko rin po ang timeline from application to approval. Ibibigay ko rin po yung important tips kung paano ko po napagtagumpayan na ma-receive yung aking visa ng walang problema. Smooth po ang process. Hindi po ako masyadong nagbigay ng maraming documents. And napakabilis lang po. 16 days lang po na-approve na po ako. So, ibibigay ko po yung tip kung paano ko po nagawa yon. And last but not least, yung aking experience sa aking pag-apply sa fiancé visa, sa UK fiancé visa. By the way, guys, ang fiancé visa is like a family route for immigration. Fiancé visa is designed for couples who intend to marry and live here in the UK for a longer period of time. So, family route ang level ng fiancé visa. Napakagandang visa po nito. At saka guys, pag fiancé visa ka, hindi mo na kailangan umuwi para mag-apply ng spouse visa. Diretso ka na. Pag nakuha mo na yung fiancé visa mo dito dyan sa Philippines, diretso ka na dito sa UK. Tapos pwede ka na mag-switch to spouse visa. At bibigay ko sa inyo yung tip kung paano nyo yun magagawa, okay? A little bit of background about me, kung bago lang kayo sa channel. Ako po ay single at wala po akong anak. Never po akong married at never po akong nagkaanak. Siguro kasi personal decision ko yon kasi choosy ang lola niyo. Tapos ang husband ko naman, yung fiancé ko before na husband ko na now, British national siya. He's retired and divorced po. Bali, ang source of income niya po is yung personal savings niya, yung tax return, at saka yung kanyang P60 or what you call is like a pension. So, dun po ang source of income po namin. At yun po ang ibibigay ko sa inyo in detail. So, ihanda na po ang pen and paper para po sa full information ng aking mga sinubmit. For now, ang ibibigay ko sa inyo yung checklist na binigay sa akin ng home office sa aking fiancé visa. So, get ready! Okay, so first sa applicant, as an applicant, ang kailangan niyo po ang inyong passport. Scan nyo na rin po yung inyong passport as much as possible para pag in-upload po, parehong-pareho lang po ng information na ibibigay nyo doon sa inyong passport. Second one is the IOM TB test. Ilalagay ko na lang po sa screen kung ano po yung address ng IOM. Sa Makati po yan. 1 day lang po ang process niyan. Next po ang proof of relationship. Ibibigay ko po sa inyo yung mismong sinubmit ko. Okay? Next po is English test. Ang binigay ko po is B1 level. I-recommend ko rin po kung anong school ang aking kinuha at kung saan. Surprise yan later. Tapos po, ito yung isa sa mga strong na document na pinasa ko is intent to marry. Bali, ibibigay ko na lang din po yung details later. So, bonus tip po yun. And just wait in the middle of the video, okay? Ang next naman pong ibibigay natin ay yung sponsor natin o yung ating spouse. So, in my case po, ang aking asawa ay British. So, yung kanyang bio page ng kanyang British passport. And then, nabanggit ko rin po na divorce na ang asawa ko. So, nagpasa kami ng divorce papers. So, divorce decree.
Proof of accommodation, ang pinasa po namin is mortgage statement. Mortgage statement po kasi po itong bahay po na ito, dito po kami nagsama at naka-mortgage po ito, meaning parang sa atin is amortization. So, yun po ang pinasa namin. Kung nangungupahan naman kayo, meron pong option doon sa gov.uk kung ano po yung pwedeng yung alternative na ipasa. Depende po sa situation nyo, ha? At last po is yung financial capacity. Financial evidence, ibibigay ko na lang din po yung details isa-isa. Okay, so umpisa tayo sa applicant. Ang pinasa ko po ay aking original passport. Kailangan dala-dala nyo po yun. Dahil yun ang po isa-surrender nyo dahil dun po itatatak ang inyong visa. At the same time, meron kayong scan copy na pwede nyo i-upload doon sa system. Yun yung tinatawag na VFS. So, VFS po ang portal kung saan po kayo mag-upload ng inyong documents. Okay? Okay, so sa TB test naman po, pinasa ko din ang TB test result ko po. Pasado po ako sa TB test. Nakuha ko po siya in 1 day lang. In-scan ko po yung original document at nilagay ko po siya sa VFS portal. Doon po kasi ang submission ng documents. Okay, sa proof of relationship naman po, medyo strong po yung sa akin kasi ang binigay ko po una is yung picture naming dalawa, nasuot ko yung aking engagement ring, tapos yung mga text messages namin when I came here, every month, kasi 6 months ako nagstay dito. Yung second na stay ko, 6 months. So, yun ang ginamit ko from May to October. Tapos po, every month lang. So, May isa, June isa, July isa. Ganun po. Tapos, yung aming messages via Yahoo Mail, nagkakilala po kasi kami noong 2002. Tapos, nag-start kami mag-usap noong 2004 from 2004 hanggang 2023. So, napakatagal na po namin magkakilala. Yun po. Also, kailangan nag-meet na kayo in person. Hindi pwedeng sa chat lang, hindi pwedeng sa video call lang. Kailangan physical kayong nag-meet. In my case, pinapunta niya ako sa UK. Ako yung pumunta rito. And may proof ako, meron akong travel ticket. So, yun po ang proof ko. Or kung siya naman na nagpunta, pwede nyo rin ipakita yung travel ticket siya. Pumunta ng Philippines, photos together. Yun po. Tapos, pinaka maganda pong ibinigay sa akin ng aking boyfriend that time is sinama niya na po yung pangalan ko sa property. So, yun po yung pinaka-strong evidence namin na yung relationship talaga namin is legitimate at strong ang aming relationship. So, yun po ang aking maipapayo sa inyo. Kung ang boyfriend ninyo is pwede na kayong isama sa property niya or sa inuupahan niya, maganda pong ganun kasi para sure po na maniwala or makonvince or masatisfy po ang home office na talagang genuine ang inyong relationship. Yung pinangako ko naman na English test po, surprise, surprise! Yung sa aking English test, actually, kinuha ko siya dito sa UK. Hindi ko na kailangan umuwi ng Philippines para makapag-book. That time na nag-apply ako ng English test, I'm still under standard visit visa. So, hindi po kayo ko-questionin sa immigration kung nag-test lang kayo ng English test. Hindi po yun questionable. Ni-research ko na, ginawa ko na rin siya. So, kinuha ko siya sa Wales kasi nung time na nag-apply ako ng English test, nung October ko lang nalaman na pwede pala yun. November na yung flight ko, November 3. Na-discover lang namin noong October 25. So, nag-struggle kami makakuha ng booking. So, talagang nangulit ako dun sa school. Sabi ko, baka pwede isingit mo ko ng November 1. And ang maire-recommend ko po is Pearson. Yan po yung school na napili ko kasi 2 days lang makukuha mo na yung result. Actually, sasabihin nila sa website 1 day, pero sa akin parang 2 days eh. Kasi pagkakuha ko nung November 1, na-busy na kami nung November 2, tapos November 3, flight ko na. November 4, dumating ako ng Philippines. Tapos November 5 naman yung aking IOM. So,
nung nakita ko yung result ko after 2 days. So, yun po, pinakamabilis is Pearson. So, I would highly recommend Pearson. Hindi po ako bayad. I'm not paid by Pearson. I'm just recommending the school kasi yun po ang kinuha ko. So, pwede kayo kumuha ng English test even under standard visit visa here in the UK. So, tip number 1 yan ah. Okay, another tip. My gosh. Ito, intent to marry. Okay, so ito. Ang intent to marry po ay isang proof kung paano nyo mapapatunayan sa home office na talagang ikakasal kayo. Wala kayong way, di ba? So, pinag-aralan ko na yan and gusto ko i-share sa inyo na pwede nyo tong i-apply kahit under standard visit visa. This is called the statutory marriage appointment. Yan. Tatawag po kayo sa council kung saan kayo nakatira, kung anong council kayo. Kami, sa amin is Cornwall Council. Tumawag ako doon. Sinabi ko na, ma'am, plano po namin magpakasal ng boyfriend ko. Pero uuwi ako ng November. So, konting chika ha. Sabi ko kasi, ma'am, uwi ako ng November 3. Pero, balak na po namin magpakasal. Sabi, naku, kailan ka babalik? Sabi sa akin. Sabi ko, ma'am, hindi ko pa sure. Kasi, guys, ang visa application is 12 weeks. 12 weeks, sabi ko. So, sinabi ko na 12 weeks. Sabi ko, ma'am, 12 weeks kasi bago ko malaman yung result. Naku, 12 weeks ang tagal. So, sabi niya, sige, bigyan kita ng basic. Sabi ko, ano yung, sa tingin mo, kailan ka babalik? Sabi ko, ma'am, pwede ma'am gawin na lang natin January 27. Sabi niya, sige, binigyan niya ako January 27. So, yun ang pinili ko, yun ang pinakamalayo. So, nung nakuha ko na yung booking confirmation na yun, sabi niya sa akin, pwede kang tumawag pag dumating ka ng mas maaga, pwede natin i-rebook yan, okay? So, sabi ko, sige po. So, ginawa niya, binigyan niya ako ng resibo kasi may bayad yun, guys, ha? May bayad yung statutory marriage appointment. May bayad yun, I think, ipa-flash ko na lang sa screen kung magkano. Tapos, after that, nag-email din siya with me and my boyfriend's, my fiance's name. Dalawa kami doon. Sabi niya, this is to confirm your booking confirmation. This is your booking confirmation about your statutory marriage appointment on ganun. Apart from that, binigyan niya pa ako ng letter na by post. So, maganda siya kasi may pangalan ko yon, tsaka pangalan ng fiancé ko, tas address naming dalawa. So, itabi nyo yun, guys, kasi pwede nyo gamitin yun as correspondence letter. Isasubmit nyo yun pag mag-a-apply na kayo ng spouse visa. So, please, I hope, paki-rewind na lang if nalito kayo ng konti. So, statutory marriage appointment, hindi kailangan, statutory marriage appointment, pwede siya kahit kayo ay under standard visit visa. Kailangan dalawa kayong magkatabi kayo sa phone kasi i-interview kayo sa telephone. Prepare your documents, baka itanong yung passport ninyo. Hindi ko na kasi maalala, basta prepare everything that they might possibly ask, okay? Phone number, etc. Yun po. So, yun yung dalawang bonus tip ko sa inyo na pwede nyong asikasuhin dito sa UK under visit visa is statutory marriage appointment and yung English test ninyo. Ang kinuha ko po ay Pearson. Inuulit ko po, I'm not paid by Pearson. I'm just recommending the school. Hindi po ako bayad ng Pearson. Okay. Okay, next naman po, yung aking sponsor, yung aking fiancé na asawa ko na. Ang pinasa ko naman na requirement about him is yung passport niya, na British passport niya, kasi British po siya. Tapos yung kanina na-mention ko na yung divorce papers, so scan nyo po yun. Tapos, mortgage statement, kasi itong bahay, dito kami tumira, dito kami magsasama, at dito kami nagsasama, kaya yun po yung binigay naming document. Make sure lang po yung accommodation nyo is may enough room para hindi kayo crowded, hindi kayo masyadong marami. In our case, dalawa lang kami and 3-bedroom ang aming bahay. Yun po. Ang financial evidence naman na binigay namin is P60 niya, bank statement of his savings to prove his capacity, and tax return.
meron akong nakalimutan, no? Pwede nyo rin isubmit yung council tax. Isasama nyo po talaga yon council tax. Sorry kung medyo na-delay. So, council tax, kailangan po, latest po yun ha. Kung ako kasi November 3 ako umalis. Ang nakuha kong council tax is last week of October or first week of November. Ganun po ang binigay sa akin ng asawa ko. Tapos, kailangan nyo rin po ng cover letter for yourself as an applicant, and then cover letter naman ng inyong sponsor to prove na talagang pakakasalan niya kayo. So, yun po. Cover letter ha, don't forget. Okay, visa fees. Actually, guys, nung nagbayad ako, ang binayaran ko is 2,490. Tapos, kinonvert nila in USD. And that was November 7, 2024 pa yun. Pero as of today, February 2025, chinek ko po yung gov.uk website. Ang visa fee po is 1,846 British pounds po. So, yun po ang amount ng visa today as of February 2025. 1,846. So, ito po yung last. Paano ko siya nakuha ng 16 days? Okay, guys, ganito, no? Nagbayad po kami ng priority service. Ayan, priority service. Nagbayad kami ng priority service. Magkano siya, guys? 500 pounds. So, kung magbabayad kayo, bali, yung visa fee, 1,846 plus 500 pounds. So, yun po yung total na babayaran nyo sa inyong visa fee. Pag natapos nyo nang ma-upload yung sa system ng BFS, yung document nyo, i-print nyo yun, may makukuha kayong form, at meron yung parang QR code. Yung QR code na yun po, hindi po readable yun sa ibang QR code reader. BFS lang po ang pwedeng makapagbasa nun, okay? Make sure po na ang appointment ninyo is, let's say, ang appointment niyo is 1 o'clock in the afternoon. 1 o'clock lang kayo pipila. Kahit na mauna kayo, kahit maraming pila sa likod. Basta ang appointment niyo 1 o'clock, kayo po ang uunahin ng guard. Kasi po, may time na super dami ng applicants, may time naman na kaunti lang. Kaya, kapag tinawag kayo, merong line doon na dedicated para lang sa UK applicants. So, doon kayo pumila. Tapos, ipakita nyo yung form ninyo, i-print ninyo. And sabihin nyo sa guard na, ate or kuya, ito po yung appointment ko today. So, pag nakita nila, 1 o'clock, tatawag yan, ganyan. 1 o'clock, sino yung 1 o'clock? Pakita nyo yung form nyo, papapasok kayo sa guard. Okay? Guys, ito pala yung experience ko, no? Huwag kayong masyadong magdala ng sobrang daming papel. Make sure lang na mai-upload ninyo yon sa system kasi napakamahal po ng bayad. Flash ko na lang sa screen kung magkano yung latest price kasi hindi ko maalala. Pero I think it's around 1,000 pesos mahigit. And also, may option din kayo na kung halimbawa, hindi nyo kaya maghintay ng 12 weeks, pwede nyo kunin yung passport nyo, pero may bayad po yun. So, halimbawa, mag-a-apply ka ng fiancé visa. Tapos sabihin sa'yo, 12 weeks po yung application. Ay, babiyay muna ako, di ba? Parang, punta muna ako ng Hong Kong, punta muna ako ng Japan, ganyan. Pwede yon, pero nag-a-apply ka na ng visa. Ang tawag doon is keep my passport while applying. So, nasa 6,000 mahigit yata yun, yung service na yun. So, process nila yung visa mo, pero wala yung passport mo. So, yun ang bayad niya. So, optional lang po yun. Hindi ko sinabing bayaran niyo yun. Tapos po, nagbayad din po ako ng courier service. Ang binayaran ko is mahigit 900. I-flash ko na lang sa screen magkano yung binayaran ko. Hindi na ako nagbayad ng SMS kasi may email naman eh. Kaya hindi na. Bali, yung courier lang kasi umuwi ako ng Pampanga. Doon ako naghintay sa Pampanga. So, yun po. So, yun na. Tapos, pagkatapos ng biometrics mo, magbabayad ka. By the way, guys, may nakuha akong SIM card, yung Lebara yata, yung Lebara. Ito na po, i-flash ko na lang sa screen. Nakuha ko yan free. Oh my God! Pero meron po akong phone line sa Tesco. Kumuha ko ng Tesco. Pero kinonvert ko na siya into EE. Pagka magpapa-fingerprint po, make sure na wala kayong sugat or anything. Make sure na malinis yung fingers nyo. Para pag press nyo ganon, malinis.
uwi na kayo. Ganun po. And then after that, after kong maka-exit sa office, may na-receive na agad ako ng na email na sa VFS na pinorward na nila sa home office yung aking biometrics. Tapos after a few days, nag-email ulit yung VFS na under review na yung ang aking visa application. Tapos after 16 days, na-receive ko na yung email na VFS has already dispatched via courier your passport via courier. Pero walang sinasabi na pasado ko or hindi. So, yun po yung isa-set kong expectation ninyo, no? So, nung nakuha ko na po yung third email na dispatched through courier, tinignan ko po yung tracking number. Sinundan ko lahat yun hanggang sa nakuha ko na siya noong 23. Tapos 24, I think 21, tapos 23 nag-book na ako ng ticket. 25 nandito na ako sa UK. So, yun po yung aking journey sa aking UK fiancé visa application. Yeah! Ayan guys, so yan na yung complete application process ko sa aking UK fiancé visa application. Good luck sa inyong lahat. Make sure na i-follow ninyo ang guidelines ng gov.uk website. Doon lang po ako nagpunta. I-focus nyo kung ano yung situation nyo. Kaya po naging smooth po ang aking application. So guys, tsaga-tsaga lang at pag nahihirapan kayo, magpatulong kayo sa boyfriend nyo or magtanong kayo sa akin pag pareho tayo ng situation. But as much as possible, magbasa muna kayo, educate yourself, at medyo nalilito kayo. You may question me, you may ask me a question, or you can message me on the comments below. And make sure to like and share and subscribe on my channel. Bago lang po kasi ako, kaya hopefully you can support me and let's support each other. And thank you po and see you future ka wifey. Bye! Mwah!